Sky Pillar. 5. Ang estudyante ay talagang lumampas sa guro. Alam mo ba kung bakit tinuruan kita ng Phantom's Gambit? Ang pagsusugal ay laging talo. Ang hindi sumugal ang tunay na panalo. Namatay ang aking mga magulang dahil sa sugal. Itinuro mo sa akin labanan ng sugal gamit ang sugal. Ngayon, ako na si Mirage. Ang misyon ko ay wakasan ang sugal. Guro, ito ang aking jade pendant. Nang habulin ka ng mga mangungulekta, puntang bundok, nahulog mo ito nang hindi sinasadya. Nang mahanap at iligtas ka, agad kong napagtanto na hindi ordinaryo ang pendant na ito. Kaya iningatan ko ito para sa iyo. Ngayong nakuha mo na ang mga kasanayan, oras na itong ibalik sa tamang may-ari. Umalis ka na. Mula ngayon, ikaw na ang maglalakad ng iyong landas. Sampung taon na. Ang daming nagbago dito. Wala pa rin akong ideya kung ano ang koneksyon ng Dragon Jade Pendant sa akin. Maging Okay ka lang? Tulong! Bilis! Katawa-tawa! Tigil na sa laro. Uminom ka ng tubig. Salamat, babe. Hello? Si Dr. Miller po ba ito? Espesyalista sa amnesia? Opo, ako po ito, si Yvonne Smith. May pagbabago po. Kailangan ko ipadala si Doofy ngayon mismo. Opo. Mas maaga, mas mabuti. Kung maaari, nais kong ma-admit siya ngayon. Walang problema sa pera. Pakisiguraduhin na mailagay siya sa isang tahimik, ligtas at pribadong kwarto. Salamat. Salamat, Dr. Miller. Umaasa ako sa iyo. Saan mo ako ipapadala, Ibon? Hindi ko gustong umalis. Sinasabi ng mag-asawa dapat magkasama habang buhay. Hindi ba ako asawa mo? Bakit kailangan akong umalis? Dahil ba masyado akong kumakain? Dahil ba nagutan na naman si Jevi? Wala ka ng pera, kaya gusto mo ako paalisin. Para sa iyo. Gusto mo ito. Gusto ko dito. Hindi ako alis. Hindi ko gustong umalis sa'yo. Yvonne! Henry, so 70 milyon na utang ng kapatid ko. Sinabi ko na babayaran ko. Bayaran? Yvonne, ang kapatid mo dagdag 30 million pa sa utang niya. Alam kong walang pera. Bigyan kita ng pagkakataon. Ilagay ang Smith Group at taya mo ulit ako. Kung manalo, utang mo ay mabubura. Kung matalo, kumpanya ang magbabayad. Saan mo nakuha ang 3 milyon? Kinuha mo ang waling 3 milyon ng kumpanya para sa sugal. Alam mo ba ang perang yan ay pinapakait sa daan-daan na empleyado? Yun na ang huling pagkakataon ng pamilya natin para bumamon! Gusto kong bayaran ng utang ko. Ayaw kong idamay ka. Akala ko mananalo ako. Ngunit hindi ko inasahan na natalo pa ako ng 3 milyon. Sila ang may kasalanan. Si Henry ang tarantado. Jerry, mag-ingat sa sinasabi mo. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Sa sugalan, panalo o talo, galing mo lang. Pinirmahan mo at sinangayunan. Hindi kita pinilit.
So, what about my offer earlier? That 8 million isn't pocket change. Ang Smith Group ay wala ng laman na yon. Isugal mo sa akin. Baka lang maubos ang utang mo. Hindi. Hindi talaga. Ang kumpanya ang lahat ng meron kami. Kung mawala ito, lahat ay mawawala. Anong sabi mo? Please, Henry. Hindi talaga namin kaya. Walang utak ka ba? Hindi mo narinig ako? Go! Pukulayan si Young Master Smith. Huwag mo akong suntukin, please. Huwag mo akong suntukin. Tulong! Bilis! Ako si Charles Gill. Bumaba ako ng bundok para labanan ang sugal, gamit ang sugal para sa malinis na mundo. Doofy, okay ka lang? Mayabang ka lang dahil may pamilya Swift ka. Walang Swift, wala ka rin. Oo, may Swift ako. Ngunit kayo ang may utang sa akin. Ang utang ngayon, tutustusan natin. May dalawang pagpipilian. Maglaro ka sa akin ngayon o bayaran mo na yan mismo. O sumama ka sa akin. Pakabigyan kita ng discount sa utang. Hindi pwede. Hindi pwede. Walang paraan. Henry, ang kumpanya ito ay buhay na aking mga magulang. Kung ipangpang, tapos na tayo. Henry, bigyan mo lang ako ng ilang araw. Hihiram ako sa 5-6. Uutakin ko talaga. Sa 5-6? Na yun, bukod sa pamilya Swift, bukod sa akin, si Henry Shaw, sa buong Southville. Sino ang magpapautang sa isang mahirap na sugalero? Huwag mo akong pilitin. Ano ang negosyo ng pamilya Swift? Henry, ang kumpanya ay hindi pwedeng hawakan. Pwede siya. Henry, siya ang ipapusta ko. Baka mukhang tanga, pero malakas siya. Pwede siyang magtrabaho. Jelly, huwag ka na magsalita. Naging ganyan si Doofy para iligtas ako. 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ako sa ilalim ng crack. Ngayon, ipapusta mo siya? Wala ka na bang puso? Yvonne, tanga lang siya. Walang kwentang gumibitaw. Tingnan mo, ang pamilya natin ay naghihirap. Walang kwenta siyang dito. Mabuti pang. Jerry, umakyat ka. Siya asawa ko at ang nagligtas sa buhay ko. Habang buhay ako, hindi ko siya iiwan. Hindi siya ipapusta. Asawa? Nagligtas sa buhay niya? Hindi ako iwan? Yvonne, kaya nitong 3 taon sa puso mo, hindi lang ako pasanin. Sige. Ang kabutihan na yon hindi ko malilimutan at ang bagay na ito, ako ang harap. Yvonne, tinanggihan mo ako ng paulit-ulit para lang sa tanga na ito. Ngayong nandito na siya, tulungan natin muna ang tanga. Sa'yo na siya. Basura lang siya! Pinagtatanggol mo pa rin siya? Yvonne, tama ang kapatid mo. Ang tanga na ito, anong silbi niya? Ipusta mo na lang siya. At maglaro tayo. Sugal? Puro lang sugal. Puro kasakiman at kasinungalingan. Pamilyang nasira. Buong buhay nasira. At lahat ng ito dahil sa sugal. Ako, ang tinatawag na tanga, laban ko ang sugal gamit sugal. Itama natin ang gulo ng isang beses lang. Sumang-ayon ka na. Ako ang kapatid mo. Hindi ba ako mas mahalaga kaysa sa tangga na yan? Ano ang ginagawa niya? Yvonne, ikaw ang nadala sa akin sa Smiths. Sa 3 taon ng pag-aasawa, wala akong nagawa para sa iyo. Kaya ngayon, hayaan mong tulungan kita. Yvonne, ako. Siya ba ang bibo mong walang kwentang asawa? Hindi pa nasiyahan sa pagiging pusta? Gusto mo nang maglaro mismo? Doofy, parang 3 taong gulang lang ngayon. Hindi siya marunong maglaro. Ang huli na? Hindi ba? Yvonne, nablululod na siya. Kung talagang aayat ang na yan, hindi lang kumpanya ang mawawala. Kahit ikaw at ako, magiging gulo rin. Huwag ka magsalita ng walang kwenta. Hindi niya nga maalala kung sino siya. Paano niya malalaman maglaro? Ang pustahan na ito ay hindi dapat mabibilang. Yvonne, nag-aalala ka para sa walang kwentang asawa mo. What a shame. Sa mesa. Pag naglaro, walang atrasan. Ang kapatid mo mismo ang sumang-ayon sa pusta. Umupo pa ang sa mesa. Official na yan. Rules are rules. Walang atrasan.
But hey, tingnan mo ang itsura niya. Kung lalaban ako sa kanya, baka sabihin nilang binubuli ko siya. Ben, maglaro ka muna sa kanya para mag-warm up siya. Basic dice lang. Simple lang ang rules. Ang mas mababa ang panalo. 1 round, sudden death. Para sa mababang roll, ako na ang mag-roll para sa kanya. Jerry, hindi mo narinig ang sinabi ko? Gusto kong maglaro sa kanya mismo. Hey, Bibo! Anong sabi mo? Gustong ipahiya ako gamit ang mga barating trick para magalit ako. Henry, ang mga lihim mong plano ay mas basic pa sa dice. Since you're so eager to play, I'll humor you. Let's roll. Actually, I like rolling dice. Ben, turuan mo ng leksyon ang go na to. Okay, Bibo, ikaw na. Huwag mong sabihing binubuli kita. Kung mas mababa ang role mo, aminin ko may galing ka. Game over. 4-1. Paano siya mananalo? Natapos na. Dapat ay pinauwi ko na si Doofy. Ngayon ay nadamay na rin siya. Ang mas mababa ang panalo, di ba? Hayaan mong subukan ko. Henry, tinan mo ang bibo na ko. Hindi niya alam hawakan ng dice para kinuha ang jelly beans. Yvonne, ang walang kwentang asawa mo ay talo na. Huwag mo na siya at maging akin na lang. Ipapamuhay kita ng maganda. Ang teknik, pro ba siya? Hindi, imposible. Kahit na pro siya dati, bubo lang siya ngayon. Walang dapat katakutan. Bago makalimutan ni Doofy, ano ba talaga ang trabaho niya? Tapos na. Go! Open the Fool's Cup. Let him see what true despair looks like. Bicho, tingnan natin ang role mo. Tatlong 1! Imposible! Ang galaw na yan, hindi ba yan ang signature trick ng tagapagmana ng Phantom? Paano nagawa yan ni Doofy? Maari bang... Doofy? Paano mo nagawa yan? Mura lang to, di matibay. Pinindot ko lang, biglang nabasag. Doofy, ang galing mo! Putang Nina. Swerte lang yung botch! Botch talaga, pero malakas! Panalo lang siya ngayon. Pinunit pa ang dice. Ang lakas lang yan. Walang kwenta sa totoong sugal. Walang halaga. Henry, may 3 si Doofy. Mas mababa sa 4 ni Ben. Panalo tayo. Sang-ayon sa taya, ang 8 milyon... Panalo kayo. Ivan, hindi ka ba masyado masasaya agad? Ano ibig mong sabihin? Matagal kang natalo. Walang kwenta! Sa mundo ng sugal, ang tunay na patakaran ay best of 3. Round 1 lang yan. So what? Panalo si Doofy. Gusto mo ba tanggalin ang 8 million? Sino ba ang makakatakas lang? Sabi mo, 1 round lang. Na yung nanalo si Doofy. Babaliktarin mo na? Sinasabi mo may best of 3? Amumin mo na lang na ayaw mong matalo. Sa mesa, lahat ay hindi sigurado. Warm up lang ang huling round. Ngayon, simula ng laro. Ituloy natin. Ang pinakamalaking panganib ng sugal ay ang mga sugarol ay palaging nananaginip na magbabaliktad ang tadhana. Henry, nawalan ka na ng kredibilidad. Kung kumalat ang balita, hindi ka ba natatakot na patawanan ka ng tao? Utang ng kapatid mo ay 8 million. Ang huling laro ay bonus lang. Hindi pa nito nababayaran ng utang. Akala mo mababayaran na lahat? Managilita na lang. Tanungin mo ang kapatid mo nung pumirma siya ng utang, iniisip ba niya ang kredibilidad? Ang perang natalo, kailangan manalo ulit. Ganyan lang talaga. Gusto ko no-dice. Hindi mo gusto? Sa huling laro, maswerte ka lang. Para saan ang pusta sa kanya? Kung may pusta, ako ang laban mo. Hayaan mo ako. Jerry! Sino ka ba talaga? Qualified ka ba magpusta sa akin? Ako ang laban niya ngayon! Yvonne, control your brother. If he keeps talking back, don't blame me for getting rough. Bill! Ikaw ang mag-deal.
gawin nating simple. Triple bluff. Hiwaan ang deck. Kahit pahiwaan mo, laging mababa ang iyong mga card. Ako, laging mataas ang akin. Alam mo ang mga mura mong trick ay pinagmamalaki mo sa harap ko. Walang saya. Walang gana. Hindi ako maglalaro. Nakatulog. Di ko gusto to. Parang nyebe. Walang saya. Di ko gusto to. Umalis ka. Hayop ka! Nilalaro mo ako? Nilalabuan mo ako. At panunit mo ang card ko. Di nalaruin! Sige lang, papatayin na kita. Tapos kuha ko ang kumpanya nyo. Gamitin na pagsangla. Kinuha na rin ang bahay nyo. Tapos kayong magkapatid, maglayas na kayo at tumira sa kalye. Huwag. Please, Mr. Shaw. Ang bibo na to, wala kinalaman sa amin. Hindi siya kinatawan ng Smiths. Mr. Shaw! Henry, kukunin mo ang kumpanya. May isang kondisyon lang. Paalisin mo siya. Paalisin mo siya ng ligtas. Hindi pwede. Gusto kita na kusang manatili sa tabi ko. Yvonne, tingnan mo. May watermark ang card na to. Henry. Ano to? Nauupik ka? Walang hiya ka! Anong nag-uupit? Para lang sa isang talunan. Bakit ko kailangan mamupit? Walang kwenta ang round na to. Simulan natin ulit. Kung magdaya ulit, baka mang-upit ulit si Henry. Henry, may utang ang kapatid ko na 8 milyon. Ako na ang magbabayad. Pinapanindigan ko ang salita ko. Putangin na. Hayop ka! Sinira mo lahat. 8 milyon? Paano mo babayaran yan? Binigyan pa kita ng pagkakataong bumangon. Since ayaw mo tanggapin, siguro kuha na lang ako ng kumpanya. Gusto kong maglaro. Hindi pwede mapunta sa ibang kumpanya. Sa tingin mo basta ayaw mo, ayaw na? Sino ka para magbesisyon, bibo? Wala siyang karapatan. Gusto kong maglaro. Yvonne. Parang ang bibo na to. Ayaw maniwala sa'yo. Gusto kong makita ngayon kung paano ka protektahan ang kumpanya. Shuffle ng maayos. Mag-deal na. Sunod sa usual rules. Walang daya. Gagawin ko sigurado. Mawawala lahat nila. Nanggugupit! Namumupit ulit siya! Yvonne, napalit siya ng card! Henry! Walang kwenta ang round na to. Walang kwenta ang round na to. Anong dayan? Sinabi ko na. Para sa inyo, di ko kailangan dayain. Magsalita ka pa at ipapahamak din kita. Bill, mag-deal ng cards. Hindi. Simula pa lang, siguradong matatalo ang tanga. Patay na ang kumpanya. Hindi! Daya kayo! Walang kwentang had na to! Anna, di mo pwedeng tingnan yan? Kung bubuksan mo yan, patay ng buong pamilya natin. Hey, tanga! Sigurado kang susunod ka sa kanya? Hindi ba't sigaw ka na ng panalo? Anong problema? Puro salita lang? Palibasay? Takot mo lang hawakan ng cards? Walang bayad na talo. Yvonne, naghahanap ka ng matagal, pero ang napili mo lang ay basura na to. Hindi ako basura. Tutulungan ko si Yvonne. Protektahan ng kumpanya. Ako, panalo ako kanina sa dice. Panalo din ako dito. Ano man ang mangyari, ako ang nagdala kay Doofy dito. Tiwalaan natin siya ngayon. Sige. Tiwala ako sa'yo. Panalo tayo dito. Yvonne, maswerte lang siya kanina. Ngayon, dayain na sila. Gusto pa niyang tingnan ng card? Walang alam. Ikaw din. Sabi ko, tiwala ako sa kanya.
Lumipad ang card! Ang tanga, alo na siya. Smith Group at si Yvonne, lahat ay akin na ngayon. Utang na ng tanga! Binigay mo lahat ng magagandang cards! Walang utang na loob na traidor! Sasabat mo sila, di ba? Yvonne, tingnan mo ang tanga. Jerry, ang pamilya natin ay nasa ganitong kalagayan. Dahil sa'yo, hindi siya ang may kasalanan. Kung marinig kita na salita ng ganyan ulit, hindi na kita kakilala bilang kapatid. Destino! Patay na ang Smith Group! Yvonne, kahit ang tanga ay binigay sa akin ang magagandang cards. Sa round na to, Panalo na ako. Ang kumpanya mo ay akin na. At ikaw din... Henry, kukunin mo ang kumpanya. Tatanggapin ko. Ngunit, kung gusto mo sumama ako sa'yo ng kusang loob, Mas gugustuhin kong mamatay. Yvonne, ano? Pinipilit mong manatiling tapat sa kumasawa mo? huwag mo sabihin sa kanya ang ganyan. Dahil sa akin, si Duffy naging ganyan. Hindi siya katulad din yung mga traidor na ahas. Yvonne! Mapalad ka na gusto kita. Huwag mong ipilit ang sarili mo! Oh, galit ka na ngayon? Hayaan mo sabihin ko. Walang halaga ka sa akin. Mas magaling si Duffy sa'yo ng libo-libo. Sige, fine. May tao ba? Hatakin siya dito, sa harap ng bobo. Ipakita natin sa kanya. Ang tunay na batas. Huwag lumapit. Bitawan ako. Henry! Hayop ka! Ivan! Hayop ka! Bitawan mo ang aking kapatid! Jerry! Bibo, dapat ay namatay ka na noon pa. Siya ang sumira sa pamilya Smith at sa aking kapatid. Magpakamatay ka! huli na ang lahat. Ngunit dapat akong magpasalamat sa botong bayaw mo. Kung hindi niya binigay ang magandang card, sa totoo lang, hindi ako magiging ganito swerte. Gusto mo mamatay? Hindi mo pa nakikita ang aking hand. Bakit ka sigurado na ikaw ang nanalo? Ilatag mo na. Hindi ako maniniwala na ang bibo mong gaya makakuha ng 3 A. Magbukas ng mata at tingnan mong mabuti ang mga cards sa aking kamay. Tingnan mo kung hindi AAA. Nanalo si Duffy. Nanalo talaga si Duffy. Isang A, 3 A. Nanalo talagang babo. Ligtas na ang kumpanya. Naligtas na. Impossible! Nadaya ka! Bokka, paano mo nakuha ang 3 A? Panalo ako sa'yo! Ako? Nanalo ako! Ang kumpanya ay kay Yvonne. Hindi mo ito makukuha. Henry, narinig mo? Natalo ka. Tanggapin mo. 8 milyon. Sunugin mo ang utang. Umalis ka! Itinapon niya ang kanyang mga card. Nilabag ang rules. Walang kwenta ang round na to. Ulitin natin. Mr. Shaw, minalitad mo ang salita. Ang Diana ay sira reputation. Mas masahol pa sa dumi sa toilet. Walang magpupusta sa'yo ulit. Walang isa. Tapos ka na sa larong to. Henry, sa negosyo ito, ang reputasyon ay lahat. Ngayon, dito mismo, sa harap ng lahat ng tao, ikaw mismo ang sumang-ayon. Kung kumalat na umatras ka sa isang pusta, sino ang papayag na magpatakbo ng ibang lamesa sa Southville? Ikaw! Putang ina! May lakas ng loob siyang bantahin ako. Wait, may kakaiba sa bobo na to. Ang teknik na yan ay may kakaiba. Ikaw ang tagapagmana ng Phantom.
Yvonne, ang bastard na Henry. Sobrang malupit. Masakit na. Jerry, hanggang diyan lang. Umalis muna tayo bago magbago ang isip ni Henry. Malinaw na may masamang balak sila. Miss Smith! Saan kayo pupunta? Gusto kayo makita ni Mr. Swift? Kayo tatlo. Sumunod sa akin. Ano na naman ang gusto mo? Henry, di kayang matalo, no? May masamang balak ito. Walang nagtanong sa'yo. Miss Smith, itatanggihan mo si Mr. Swift? Galitin mo siya. At ang mahirap na Smith Group, baka... Pupunta kami. Ang pinakamapang-anib na lugar ay maaring pinakaligtas. Tingnan natin kung sino ang makakahanap ng ebidensya para akong takutin. Miss Smith, Young Master Smith, at si Mr. Gill, maupo po kayo. Im, ginasusan mo ang pagdala sa amin dito. Hindi ito basta-basta lang. Kaya, ano ang dahilan? Hindi para sa iyo. Sabi ni Henry, si Mr. Gill daw ay tagapagmana ng Phantom. Hindi ako naniniwala sa chismis hanggat hindi ko nakikita. Kaya, maglaro tayo ng laro? Idiot! Kausap ka ni Mr. Swift. Henry, kalmaan mo. Magpakita ng respeto. Anong laro? Hindi kami maglalaro. Tim, kung wala na iba, hayaan kaming umalis. Tigil! Di pa nagsisimula ang laro. Bakit nagmamadali? Madalang. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-deal ng straight flush. Mula A hanggang K. 13 card, parehong suit. Walang maliman lang. Kung di mo magawa, wala kayong aalis. Imposible. Straight flush? Kailangan ng pinakamataas na kasanayan sa pandidil. Maliban sa tagapagmana ng Phantom, walang makakagawa niyan. Tim, hindi marunong mag-deal si Doofy. Pinipilit mo ang imposible. Ang sekreto ng Phantom, pinutunan ng aking guro ang kanyang braso para tanggalin ang sugal sa mundo. Kung lumabas ako at ipakilala ang aking pagkatao, sisiguradong gagamitin nila laban sa akin at baka madamay pa si Yvonne at Jerry. Hindi ako marunong mag-deal. Hindi ko alam mag-deal ng baraha. Yung Bibo? Akala ko pa siya ang tagapagmana ng Phantom. Na yon, papayag ako siyang mag-deal. Tim, ano gusto mong gawin? Sabihin mo na. Walang kailangang itago sa suba na ito. Hindi talaga ako marunong mag-deal. Opo, Mr. Swift. Tingnan mo siya. Yung Bibo? Kung makagawa siya ng straight flush, ang baboy ay akyat ng puno. Pakipalayain na lang siya. Hindi mag-deal? Sige, maghahanap ako ng paraan para mapilit siyang mag-deal. Hindi ko hahayaan madamay sina Yvonne at Jerry. Huwag mong apihin si Yvonne! Doofy, huwag kang makialam. Di natin alam ang plano nila. Huwag kang pumayag. Sige, lalaro mo! That's more like it. Despicable coward! What did you say? Para sa'yo. Yang Bibo hindi pa marunong mag-shuffle. Impossible na siya ang... Para sa akin ito. Gusto ko ito. Hindi ko gusto yan. Para sa'yo. Tapos na. Parehas ang bilang? Pinagbintangan ko pa ang bubo na ito. Wait a minute. Straight flush? Straight flush? Putang ina. Halos naniwala ako. Ang tinatawag na straight flush ay walang kwenta. Parang ang tanga na yon ay hindi talaga ang tagapagmana ng Phantom. Kung ganun, pwede na ako mag-set ng trap para lamunin ang Smith Group. Nasa akin ang tunay na dragon. Tim, tapos na.
Pwede na ba tayong umalis? Tigil! Tim, anong gusto mo ngayon? Gaya ng sinabi ko, 13 card na parehong suit. Na yun may random card na nakahalo. Akala mo pwede kang umalis? Anong gusto mo? Maliit lang. Mablano tayo ng isa. Kung manalo ka, papayagan kitang umalis. Tim, wala akong ipusta. Hayaan mo kaming umalis. Walang ipusta? May Smith Group pa, di ba? Paano kung ipusta mo yun? At maglaro tayo. Sa huli, ang gusto lang ay ang Smith Group. Hayaan mong linawin ko, hindi ako magpusta sa'yo. Walang pusta. Walang alis gayon. Hindi kami maglalaro. Walang nakakalam kung anong trick ang gagawin mo. Jerry, narinig ko sa'yo, isang adik sa sugal. Ang nakakatawa. Alam na lahat sa Southville na adik ka sa sugal. Ngayon, nagpapanggap kang mataas? Jerry! Henry, huwag mong akalaing hindi ko nakikita. Ikaw ang may gawa nito. So what, kung ako, ngayon, gusto mo man o hindi, magpusta ka. Ang lahat ng panggigipit ni Tim ay para lang sa Smith Group. Matagal na ako inalagaan ni na Yvonne at Jerry. Hindi ko pwedeng tingnan lang mapunta sa ibang kumpanya. Labanan ng sugal, gamit ng sugal. Ngayon, walang choice, kundi tanggapin ang pusta. Harapin kita! Harapin kita! Duffy, huwag kang magpusta sa kanya. Siguradong matatalo ka. Gusto kong magpusta sa kanya. Kailangan kong protektahan si Yvonne! Tim! Hindi marunong magpusta si Duffy. Pupusta ka ba sa taong hindi normal? Kahit manalo ka, hindi pa rin tunay na tagumpay. Kung kumalat ang balita, masisira lang ang iyong reputasyon. Mr. Swift, baliw lang yan. Bakit mo siya pinusta? May problema? Ilabas mo sa akin. Takot ka na pa. Huli na. Pakinggan nyo. Si Mr. Swift ay estudyante ng tagapagmana ng Phantom. Kung gusto niyang magpusta, utang na loob mo na yan. Dapat magpasalamat ang baliw na to. Tagapagmana ng Phantom. Idiot! Narinig mo ba yon? Surrender ka na! Baka mamatay tayong lahat! Impossible na siya ang tagapagmana ng Phantom. Direkta ni pinasa sa akin ng aking guro. Ako lang ang tunay na tagapagmana ng Phantom. Nagsinungaling na siya ay alagad ng guro at gumawa ng masasama. Ganap na nagtaksil sa paninindigan ng guro laban sa pusta. Idiot! Si Mr. Swift ay estudyante ng tagapagmana. Kahit ipusta mo ang buong swerte mo, hindi mo pa din siya mapapatalo. Sumagot ka na, baliw! Duffy, walang pag-asa kang manalo. Sa round na to, hindi tayo pwedeng matalo. Idiot! Surrender ka na! Kung gusto mo mamatay, huwag kami damay! Shut up! Matta mo, since Doofy already agreed, Adana there's no backing out now. Well then, ipapakita ko sa peking tagapagmana ang tunay na kahulugan ng tagapagmana ng Phantom. Matapos nito, walang isa man ang magdaring magpusta muli. Pero ang piyansa ng kumpanya nyo, huwag mawala agad. Kung mawala lahat, Smith Group ay magiging kay Mr. Swift. Since you're just a fool, I might go easy on you. Hindi ko gagawing napakahiya ang pagkatalo mo. May trick ka, no? Idiot. Patay ka na. Ngayon, agad kong kukunin ang buong Smith Group. Walang kahirap-hirap. 500,000. Idiot! Bakit nakaupo lang? Tingnan mo ang iyong mga card. Doofy. Takot bang buksan ang iyong mga card? Hanggat hindi pa binubuksan, pwede pa magbago ang lahat. Gusto ni Tim buksan ko, para lang pilitin ako na mag-fold agad. Para siya ang pakiramdam na siya ang may kontrol. Idiot. Takot na takot ka. Hindi ka man lang makabukas ng cards. Loser! Sa itsura mo, hindi mo nang kayang buksan, baka hindi ka marunong magbilang, no? Walang ideya kung magkano ang ipinusta ko. Sumali ako. Sumali ako? Kakaiba! Ang kakaiba! Bob, zero ka. Hindi mo man nang tinignan ang iyong mga card at nagtaya ka ng kalahating milyon. Hindi naman sa iyo ang pera. Kaya hindi mo nararamdaman. Maluluka ka ba? Bawiin mo na ngayon. Jerry? Sumilens. Hanggang dito na lang. Ang magagawa na lang natin ay umasa sa swerte ni Charles. Yvonne, pakiusapan mo siya. Pinupusta niya ang pera ng pamilya Smith. Sino ang may gawa nito? Kung hindi ka adik sa sugal, hindi tayo mapupunta sa gulo. Mananalo ako dito. Smith Group ay akin na ngayon. 1 milyon. Masaya ang building blocks. Super fun ang building blocks.
Walang duda, ang pamilya Smith ay narulugi na. Pinamumunuan ng babae, walang kwentang manugang at adik sa sugal na kapatid. Paano hindi ito masisira? Mr. Swift, tama po kayo. Ang pamilya Smith ay lalong lumalala araw-araw. Yvonne, mas mabuting iwanan mo na ang asawang Bobo. Mas mabuti na sumama ka kay Mr. Swift. Kahit papaano, ang pamilya Smith ay may pag-asa pa. Ano bang alam mo? Sa paningin ko, wala sa inyo ang katumbas ng isang daliri ni Luffy. Ulitin mo! Masamang tao ka! Huwag ka mambuli kay Yvonne! Putang ina! Pinus mo ako? Gusto mo mamatay? Gusto mo mamatay? Kung mas marami ang akin, mananalo ako. All in ako! Masaya ang all in! Pwede mong gamitin lahat ng aking mga card. All in? Narinig ko ba ng tama? Bob Zero, hindi man tinignan ng cards, all in pa rin? Alam mo ba ang ibig sabihin ng all in? Walang alam sa limitasyon. Bob Zero. Seryoso ka ba? Sirain mo kami ni Yvonne? Humingi ng tawad kay Mr. Swift ngayon mismo. Bawiin lahat ng chips. Mas marami akong stocks kaysa sa'yo. Nanalo ako! Yvonne, nanalo ako! Bob Zero, panurin mong mabuti. Ganyan ang tamang paglaro. All in! Ipakita ang iyong cards. Mr. Swift, pakiawa po. Smith Group na lang ang natitira sa amin. Kung mawala pa ito, ako at ang aking kapatid, wala nang matitirhan. Mr. Swift. Ang mangyayari sa iyong pamilya ay walang kinalaman kay Mr. Swift. Manahimik kayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gambit ng Phantom. Tapos na. Wala na kami. Palaging malas ang Luffy. Paano kung talagang manalo siya? Buong bukas ang mata. Panooring mabuti. Ang aking hand ay Royal Flush. Ang iyong hand ay talo na. Ano ang Royal Flush? Bob Zero, panurin itong Royal Flush. Wait. Ang iyong cards. Sino ka ba talaga? Naligtas natin ang kumpanya! Nagawa natin talaga! Nanalo tayo! Luffy! Paano nangyari to? Impossible to. Royal Flush ko yan. Paano napunta sa'yo? Dahil nilabag mo ang laro, binugbog kita sa sarili mong laro. Ang tawag dito ay sleight of hand. At naging epektibo dito. Nagtaya ka. Nung bumangga ka sa akin, tinago mo ako at pinalitan. Opo, Mr. Swift. Sinadya niya talagang bumangga. May something fishy dito. Henry! Tim! Walang iya ka ba? Natalo ka, sinisiraan mo pa. Tagapagmana ng Phantom ka, di ba? Paano siya nakadayang sa harap mo? Pinamayaan pa kita manggulo. Galit ka pa rin. Walang kwenta. Stop the act. Search him. He must have the card. Hindi pwede. Tim, anong ebidensya mo? Paano mo siya hahanapin? Tama. Mr. Swift, lahat tinitingnan. Gusto mo i-search ang b***o? Parang may mali. Paano ang Bibo sobrang swerte? Sa tingin ko, nagpapabibo lang siya. Search him! Tigil! Nakakatakot! Walang itinago! Walang itinago! Putang ina! Kung walang itinago, bakit ka kinakabahan? Henry, search him yourself! Apo, Mr. Swift. Idiot. Stay still. Tingnan ko! Walang itinago! Anong trick mo? Walang itinago! Walang itinago! Mr. Swift! May nahanap ako! Tsokolate? Bubumbata ka. Bakit mo nilagay ang karumal-dumal na bagay na ito sa bulsa mo? Walang kwenta. Ako na ang maghahanap. Tsokolate. Medyo matamis. Masarap. Gusto mo? Umalis ka! Huwag mo ako hawakan! Tim, naghahanap ka na. Nag-eksena ka na. So nasaan ang ebidensya niya? Sabihin natin, ang maling akusasyon ng pandaraya ay dapat putulin ang kamay mo? Putulin ang kamay ko. Nagpapanggap lang siya kanina. Kung hindi, paano ako matatalo ng bobo? Baka napapanggap lang siyang bobo. Panalo ng panalo. Hindi lang swerte yan. Luffy, ikaw? Hindi masaya putulin ang kamay. Gusto kong sumakay ng kabayo! Sumakay ng kabayo! Akala ko lang siguro. Marahil maswerte lang si Luffy. Tim, natalo ka. Hindi mo pa rin aminin? Mas malala ka kay Luffy. Ikaw! Tingnan mo ang tangga. Walang galing siyang mandaya. Paano ako natalo sa isang tangga tulad niya? Fine, I'm not riding then. And you call yourself the disciple of the heir to the Phantom. You're nothing but a scamming loser. I don't hang with lying mutts. Pinus mo ako?
Huwag nating palalain pa. Kung hindi, malalagot ang Smiths. Tim, wala sa sugal ang sagot. Nilagay mo buhay ko, Ate Jerry, para pilitin si Doofy. Ngayon, lumalabag ka sa patakaran nang aastang ganon. Ano, seryoso kang hahabulin si Doofy ngayon? Kung malaman na ako nag-aaway sa tangga, ano mangyayari sa reputasyon ko? Ngunit alis na parang talo? Mas mababa pa ako sa tangga. Ang katawa-tawa, isang babae at isang tanga. Worth ba sila ng oras natin? Alam niyo ba kung sino si Mr. Swift? Alam ba ninyo kung sino siya? Fine. Remember this day. Yvonne, one day, I swear, your whole damn Smith family will pay for this! Let's go. Yvonne, walang paraan na papayag si Mr. Swift. Kung tayo ang target ng pamilya Swift, ano ang dapat nating gawin? Isipin natin muna ang susunod na hakbang. Ngunit tandaan mo, huwag ka nang magsugal. Yvonne, susunod ako sa'yo. Hindi na ako magsugal. Sa wakas, naintindihan ni Jerry kung gaano kasira ang pagsusugal. Sa wakas, hindi na sayang ang pagsisikap. Ang problema, hindi ko alam paano sabihin kay Yvonne na nagpapanggap lang akong papo. Hindi pa ang tamang panahon. Salamat kay Doofy na natakot ang mga masasamang tao. Paano mo napanalo si Tim? Totoo bang random lang ang pag-deal mo? Hindi ako nakasakay sa kabayo. Gusto kong sakay ang masamang tao ay hindi tumupad. Doofy, napanalo mo ng 2 beses. Totoo bang? Maswerte ka lang. Yvonne, hindi ko masabi. Hindi talaga. Ayaw ko na maglaro ng blocks. Gusto ko sumakay ng kabayo. Gusto ko sumakay ng kabayo. Kabayo! Umalis ka, Bibo. Huwag mo akong sundan. Sumakay ng kabayo? Hindi kita papayagang sumakay. Gusto kong sumakay. Gusto kong sumakay ng kabayo. Anong iniisip ko ba? Maybe si Doofy ay maswerte lang. Doofy. Jerry, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Gusto ko rin umuwi. May urgent news galing sa Smiths. Umuwi ka kaagad. Hindi pumayag si Uncle Rowan na ikasal ako kay Charles. Walang ideya kung ano ang dahilan ng emergency summon. Kayo tatlo! Humalukip-kip! Kayo tatlo! Humalukip-kip! Ngayon, lumuhod! Uncle Rowan, Uncle Michael, all uncles and elders, we have no idea what we did wrong. Why demand us to kneel? Tatanungin mo ako? Yvonne, at tinatanong mo pa rin? Ang isang siglo na pamana ng Smiths ay malalabay sa alanganin dahil sa iyo! Ibon, hindi kita sinisisi, pero pinoprotektahan mo pa rin ang walang pinag-aralan. Okay, pinakain tayo ng pride doon. Pero isa mong hindi dapat ginawa ay saktan ng pamilya Swift para sa kanya. Saktan ng Swifts? Anong ba kahulugan nito? Sa isang iglap lang, ang buong pamilya Smith ay masisira. Dahil sa siraulo na yan. Kung hindi siya nagpanggap na bibo at hindi nilait si Mr. Swift sa lamesa at hindi sinira ang reputasyon niya, ang pamilya Smith natin, hindi sana nasa gulo na ito ngayon. Kailangan mong gawin ngayon, agad siyang hiwalayan. Palayasin siya sa pamilya Smith. Itigil ang lahat ng ugnayan. Hindi pwede. Uncle Rowan, hindi lang asawa ko si Doofy. Siya ang nagdigtas sa buhay ko. Taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako ngayon. Kung wala siya, hindi ako ama ko ngayon. Paalisin ko siya. Hindi ko magagawa yan. Yvonne, totoo ba may pagpapalit? Ang kumpanya ng iyong mga magulang para sa bubo na ito. Oh, Yvonne, tama si Uncle Rowan. Alam ko, hindi mo kayang iwan ang bubo na ito. Ngunit isipin mo, paano kung malugi ang pamilya Smith? Paano mo poprotektahan ang bubo na ito? Ngayon mismo, pirmahan mo na. Yvonne, totoo bang pipirmahan mo? Ano man ang iyong desisyon, susuportahan kita. Anong hinihintay mo? Gusto mong malugi ang pamilya Smith para sa kanya. Yvonne, kung pipirmahan mo ang papel, agad akong aalis. Tinulungan ko si Jerry bayaran utang at iligtas ang kumpanya para mabayaran ang utang sa pamilya Smith. Hindi ko pipirmahan. Hindi ako nakakalimot ng utang na loob. At hindi ako magpapadamay para sa pamilya. Doofy, hindi kita iiwan. Sige, Yvonne, sa iyong desisyon, kahit gaano kahirap, kasama kita hanggang dulo. Nanunod ka ba sa utak? Totoo ba lalaban ka sa Swifts para sa ko na ito?
Kaswal na kaswal! Walang respeto! Yvonne, tingnan mo ang asawa mong si Raulo. Siyempre, may lakas ng loob siyang mag-asta sa lumang bahay ng pamilya Smith. Rowan. Ang paraan niya ng papulit ng kontrata para hindi siya bibo. Papel! Papel na lumilipad. Masaya! 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 Sobrang saya! Masaya magpunit ng papel! Gustong gusto ko magpunit! Papel ng masamang tao ay hindi maganda. Punitin! Punitin mo! Yvonne, huwag kang pumirma. Ako ang bahala sa'yo. Ang bibo talaga. Pa rin masasabihin na hindi siya bibo? Isang bibo lang ay napabaya sa mga ninuno ng Smith? Sirain mo ba ang buong pamilya Smith? Uncle Rowan, hindi sinakta ni Doofy ang pamilya. May utang si Jerry kay Henry na 80 million. Nang si Henry hinabol siya dito, tumindig si Doofy. At nagsalba ng kumpanya? Walang kwenta! Umaasa ka sa labanan si Mr. Swift? Akala mo ba magiging swerte ka ulit? Tama, Yvonne. Para siya kamabuti ng pamilya. Wala na tayong iba pagpipilian. Si Young Master Lynch ay matagal na may gusto sa'yo. Siya ay hindi naiinis na ikinasal ka na dati. Kung ikakasal ka sa kanya, sa lakas ng pamilya Lynch, labanan ng Swifts. Labanan ng Swift ay magiging madali. Tama. Sabi ni ang Master Lynch, sa sandaling kumayag ka, ang pamilya niya ang masisilbing sandigan natin. Kahit gaano kayabang si Tim, pag-iisipan niya muna ang labanan ng Lynch. Yan ang tunay na paraan para iligtas ang Smiths. Naiintindihan mo na ba? Ang aking kasal ay hindi sakripisyo para sa pamilya. Huwag niyo akong pilitin. Hindi ako magpapakasal ulit. Yvonne, huwag kang matakot. May ebidensya ako. Ebidensya laban kay Tim. Tingnan mo ito. May ebidensya ako! Ebidensya laban kay Tim! Tingnan mo ito! Doofy, huwag kang matakot. Nandito na ako. Walang makabuli sa'yo ngayon. Protektahan kita. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Ebidensya? Alam ng lahat kung paano gumalaw ang Swifts? Walang matitira silang bakas. Ang hangin ng na to. May ebidensya ako. Kayang-kaya ko. Yvonne, ikaw, naniniwala ka sa akin, di ba? Sino nasabing hindi takot kay Tim? Sino ang nagsabing hindi takot kay Tim? Hangin lang. Mr. Lynch, bakit po kayo nandito? Hindi po kayo na-receive kanina. Paumanin po, maupo po kayo. Huwag masyadong mag-alam ang Kalowan. Narinig ko may problema ang Smiths ngayong gabi. Kaya ako napadpad dito. Miss Smith, okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong ko para ayusin ito? Salamat, Mr. Lynch. Hindi na kailangan. Kaya ito ang asawa ni Miss Smith. Narinig ko lang. Gusto mo kabulin si Mr. Swift? Matapang ka. But honestly, sa itsura niya, baka hindi siya karapat-dapat. Sa kanyang katawa-tawang itsura, Baka hindi siya karapat-dapat. Ngunit maswerte si Doofy. Ano man ang mangyari, parang lagi siyang ligtas. Walang dapat ikabahala, Mr. Lynch. Masamang tao! Huwag kang lumapit kay Yvonne. Si Yvonne ang kasawa ko. Ako ang mapoprotekta sa kanya. Umalis ka! Kung asawa mo, parang mahal ka talaga. Ngunit sa kanyang sinabi, meron siyang malakas na patunay. Bakit hindi ipakita? Ipakita sa lahat. Gusto ko rin makita. Ano meron ka na kinakatakutan ni Tim? Mr. Lynch, ito ay usapin ng pamilya Smith. Hindi buo ang isip ni Doofy. At ang kanyang sinasabi ay hindi dapat seryosuhin. Takot lang siya na masaktan ng pamilya. Kaya nagsasalita ng walang isip. Ikaw ay may mataas na katayuan, Mr. Lynch. Walang kailangan na makipagtalo sa taong walang alam. Akala ko importante siya. Palibasa walang puwentang ko na nagtatago sa babae at nagmamayabang. Hindi ka talaga magbabago ng isip. Kung ikakasal ka sa akin, ako nang bahala sa lahat ng gulo ng pamilya Swift. Salamat, Mr. Lynch. Hindi ko kailangan... Miss Smith, dapat talaga bigyan mo ko ng pagkakataon para patunayan na kayang kong protektahan ka at ang iyong pamilya. At para makita mo mismo na ang iyong asawa ay walang iba kundi isang talo. Hindi ba ikaw nanalo kay Tim dahil lang sa swerte? Paano kung taya tayo? May lakas ka ba? Paano kung taya tayo? May lakas ka ba ng loob? Sapat na, Mr. Lynch. Issue ito ng pamilya Smith. Si Doofy walang utang na loob sa'yo. Magpakita ka ng respeto.
Isa pang taya. Palaging iniisip ng mga sugalero na sila ay henyo. Sa totoo lang, wala lang silang utak. Pumunta siya dito para gumulo. Kung gusto kong protektahan si Yvonne, walang choice kundi harapin siya at patahimikin siya ng tuluyan. Laro na... Sumali ako. Sinabi ko, sumali ako. Narinig mo yan, di ba? Sumang-ayon ang tanga na to sa taya ko. Narinig ko, magaling ka sa baraha. Ngunit ang swerte, alam mo, hindi magiging sayo habang buhay. Paano ko laro tayo ng mas totoo, mas makatotohanan? Hayaan ang galing ang magpasya. Taya tayo ng Jade. Anong sabi mo? May lakas ka ba ng loob? Tanga? Kung manalo ka, ang pamilya ko ay tutulong sa Smiths. Ayusin ang problema kay Tim. At baka, gamitin ang pagkakataong ito para ipakita kay Yvonne na ang tangna niyang asawa ay walang kwenta talunan na umaasa sa swerte. Gisingin na siya, hayaan siyang iwan siya, at pakasalan si Mr. Lynch, tulungan ng Smiths makalabas sa problema. Magandang suweste yun, Mr. Lynch. Mas makatotohanan. Yvonne, sumang-ayon ka na. Isang beses lang ito sa buhay. Charles, bakit nakatayo lang dyan? Agad-agad na salamat kay Mr. Lynch sa pagbigay sa iyo ng pagkakataong patunayan ang sarili. Salamat kay Mr. Lynch sa pagbigay ng pagkakataon na patunayan ang sarili. Paano kung natalo si Doofy? Kung natalo siya, Miss Sweet, para sa kapakanan ng buong pamilya Sweet at pamana ng iyong mga magulang, baka kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran at pakasalan ako. Yvonne, may punto si Mr. Lynch. Ang card games ay swerte lang, pero ang jade betting ay kailangan ng galing. Kung matalo ni Charles si Mr. Lynch sa jade betting, patunay na may galing siya. Baka niya kayang protektahan ka at ang pamilya Smith. Ang mga matatanda, hindi na babanggitin ang diborsyo o muling pag-aasawa. Ngunit kung natalo siya, para sa kinabukasan ng pamilya Smith, wala kang magagawa kundi pakasalan si Mr. Lynch. Ang jade betting na ito ay bitag ni Quentin. Ginagamit niya ang bagay na walang alam si Doofy para sirain siya at pilitin akong sumuko. Walang alam si Doofy sa jade. Bitag lang ito, siguradong matatalo siya. Hindi ako papayag dito. Jade betting? Bagaman hindi ako formal na tinuruan. Parang card games lang, psychological na labanan. Ang sandaling akala mong panalo, karaniwan mong nalalagay sa bitag. Bukod pa, ang touch ng phantom at mata sa maliliit na texture ay mas malinaw kaysa karaniwan. Ang mga bato, baka malaman ko ang laman. Sumali ako. Haharapin ko siya sa jade betting. Sumali ako. Lalaban ako sa pusta ng Jade. Hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Doofy, walang alam si Doofy sa pusta ng Jade. Hindi patas ang laban na to. Mr. Lynch. Pinipilit mo talaga? Pinipilit? Miss Smith, hindi naman ganon. Binibigyan ko ang Smiths ng pagkakataon. Isang pagkakataon na makatakas sa banta ni Tim at malapit sa pamilya Lynch. Ilipat lang ang walang alam na asawa para sa kaligtasan at kaunlaran ng Smiths. Hindi ba magandang deal yan? O baka naman, Miss Smith, talagang nahuhulog ka sa talunan mong asawa? Gusto mong ipahamak ang buong pamilya para sa kanya? Yvonne, wala kang utak. Si Mr. Lynch ay tumutulong sa amin. Ipinapakita niya ang respeto sa Smiths. Totoo bang ipapahamak mo ang buong Smiths para lang sa b***ong yan? Yvonne, tama si Uncle Rowan. Malapit na ang paghihiganti ni Tim. Si Mr. Lynch lang ang pag-asa natin. Sa bagay ni Charles, ang pagtulong sa Smiths ay isang malaking swerte para sa kanya. At kung manalo si Charles, pinangako ni Mr. Lynch na tutulungan kami. Totoo bang itapon mo ang tanging pagkakataon natin? Yvonne, ikaw ay Smith. Isipin mo ang kabuuan. Totoo bang hahayaan mong masira ang ipinandar ng iyong mga magulang? Si Doofy ang asawa ko. Siya rin ang nabigtas sa buhay ko. Bakit siya tutuhin ng ganyan? Hindi ko siya ipapalit sa kahit ano. Nilalabanan niya ang buong pamilya para protektahan ako. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Huwag kang matakot, Yvonne. Nandito ako para sa iyo. Kayang-kaya ko to. Sige, tiwala ako sa iyo ngayon. Kahit anong mangyari, tayo ay magharap ng magkasama. Okay, sumali na tayo. Karangalantong dumalaw kayo, binibigay niyo po ng liwanag ang lugar na ito. Gaya ng inyong healing, iniimbak namin ang pinakamaganda na materyales para sa inyo. Walang problema, walang hurry. Ipaliwanag muna ang rules. Kaya sir, jade betting, simple lang. Kung magastos ka ng pera para bumili ng mga di pa napuputol na bato, tinatawag itong raw stones. Once you picked one, no takebacks. Then it's cut open to see if there's quality jade inside.
Para malaman, tingnan mo ang ibabaw ng bato, ang pine flower pattern at ang python stripes. Maraming dapat matutunan dito. Later, pipili kayo ng bato. Once they're cut open, whichever one has the jade with higher value wins. Got it? Idiot. Kung matalo ka, ang asawa mo ay magiging akin. Tingnan ang tanga na to. Parang basurero na naghahanap ng basura. Para siyang basurero. Yun lang? May lakas na loob siyang labanan, si Mr. Lynch? Pinapahiya niya lang ang sarili. Nakita mo ba? Ang pagpili ni Mr. Lynch ay talagang kakaiba. Tingnan ang texture nito at ang python buds nito. Ang piraso nito ay sigurado may high-grade jade. Tama ka. Kilala si Mr. Lynch sa kanyang husay sa jade betting. Sabi ko lang, ang batong yan ay siguradong may icy jade. Charles, huwag mo sayangin ang oras. Para sa respeto kay Miss Bit, pumili ka na lang sa mga batong hindi ko pinili. Hindi man kagaya ng akin, pero mas maganda pa rin sa mga basura mong pinipili. Wow! Sobrang generous ni Mr. Lynch. Bobonto, bilisan mo at salamat na! Tama! Bilisan mong kumili! Huwag mong pigilan si Mr. Lynch! Bobonto, tigilan mo na ang katagahan. Basura lang lahat ng yan. Hindi. Gusto ko dito pumili. Gusto ko ang mga batong ito. Mukha silang maganda. Hindi mo narinig? May alok na si Mr. Lynch. Pumili ka na lang doon. Mas maganda pa ang mga yon kaysa dito. Hindi ko gusto kanya. Ibon, walang masama. Pero bakit ka pa nakikipag-stick sa tanan na yan? Worth it ba siya? Uncle Rowan, ito ang aking desisyon. Wala kang pakialam dito. Hindi ako ikakasal kay Quentin. Ang mga Smith ay talagang malas sa maraming henerasyon na magkaroon ng manugang na tangga. Hindi ba parang ibinabahagi nila si Miss Smith kay Mr. Lynch? Pipili ako nito. Pipiliin ko ito. Uy, tingnan niyo ang napili niya. Ang tanga niya. Grabe, nakakatawa. Hindi ko akalain na pipili siya ng putik na bato. Luis, putulin na? Walang duda, ikaw si Mr. Lynch. Isa itong bihira ng top-grade IC Jade. Ang texture ay makinis at makintab tulad ng salamin. Malinis tulad ng kristal. Worth a fortune. Natuto kami kay Mr. Lynch ngayon! Ang tanga na madugan ng Smith siguro ay nabaliw. Pinapili siya ni Mr. Lynch ng magandang bato, pero kinuha niya ang basura. Sa loob nito ay basura lang. Tama, walang mag-aaksaya na kunin ito sa kalsada. At ikinukumpara pa sa kayamanan ni Mr. Lynch, nakakahiya. Ibon, hindi laging masasangkot ang swerte sa isang tanga. Mas mabuting tanggapin si Mr. Lynch bago ka mapahiya. Uncle Michael, Uncle Rowan, hindi ako iiwan si Doofy at hindi ako ikakasal kay Quentin. Ikaw? Pakiusapan mo ang manugang mo. Mas mabuting sumuko na ngayon kaysa mapahiya pa, di ba? Tanga, narinig mo ba? Tawa ng lahat sa iyo at sa pamilya Smith. Ang bato ni Mr. Lynch ay dekalidad. Ang sayo, basura lang. Kung mahal mo talaga ang kapatid ko, pumili ka ng bago ngayon. May oras pa. Putulin mo dito. May alam ka ba dito? Ang bato na ito ay makapal at maluwag. Wala lang makapala sa pagputol dyan. Maniwala ka. Putulin mo sa gitna. Isang malinis na hiwa. Mabilis at madali. Putulin mo dito. Walang alam na tanga. Bakit ka nakikialam? Huwag kang makialam. Umalis ka, hayaan siyang putulin. Para matapos na ang kasali na Yvonne at Mr. Lynch. Wait! Ako na ang putulin dito. Mas marami silang karanasan. Ano alam mo? Isa kang tanga, huwag makialam. Putulin mo sa gitna. Ako! Putulin mo dito! Dinoong, putulin sa gusto ni Doofy. Yvonne, nabaling ka na ba? Bakit na naglalaro si isang tangga? Yvonne!
Masyado mong binubulag ang tanga na yan. Apektado ang kinabukasan ng pamilya Smith. Yvonne, nabaliw ka na. Luis! Gawin ang sinabi niya. Putulin sa gusto niya. Huwag na kayo mag-away. Jesus! Sinabi ko na nga, basura lang yan, walang puweta. Di man lang katumbas ng graba. Nakita mo? Maputlang kulay abo. Parang tayo ng aso. Kahit bigyan naman ito, sa tingin ko ay nakakagulo lang. Ang tanga pa rin. Mr. Lynch, madali mong napanalunan para binubuli ang bata. Sinabi ko na, ang katawa-tawa. Ngayon, tapos na. Ibon, tapos ng laban. Bakit sayangin ang oras? Maganda ka na ngayon. Hindi pwede. Hindi ako mapapakas na si Quentin. Tangina, galit ng tanga. Perpekto. Si Yvonne ay akin na. Yvonne, ang swerte ng pamilya mo parang wala ngayon. Charles, ito ba ang tinatawag mong pagprotekta kay Yvonne? Sa pamamagitan ng pagsusugar sa bato? Tufi? Okay lang. Gusto ko. Magputol pa. Magputol pa? Wala kang hiya? Tanga ay nawala ang utak. Sa tingin niya ay hindi pa sapat ang kahihiyan. Sa tingin ko ay napapahaba lang. Kahit putulin mo ang bato ng 100 beses, walang kwenta pa rin. Huwag na nating sayangin ang oras. Ang bato na yan ay wala ng silbi. Ni Diyos ay hindi na masave yan. Tanga, sapat na. Hindi ka nahiya? Hindi ka talaga titigil, no? Kung ayaw mong sumuko, sige, sasamahan kita. Putulin mo. Luis, putulin mo ulit. Wait, is that top-grade Imperial Green? Wait, is that top-grade Imperial Green? Oh my gosh! Glass-type jade! Imperial Green! Top grade! Isang beses lang ito mangyari! Wow! Imperial Green sa basurang bato? Yan ang tinatawag na mata ng Diyos. Patingin nga. Grabe! Top grade Imperial Green talaga. Magkano ito? Base sa texture at lafi nito, worth at least 100 million! Over 100 million? At least 100 million. Yvonne! Mayaman na tayo! Ang tanga. Hindi! Charles, ikaw ang forever kong brother-in-law. Totoo! Naging berde talaga. Yvonne, parang bituin. Ang ganda ng bato. Para sa'yo. Doofy, masyadong mahal ito. Hindi ko matatanggap. Kunin mo, Yvonne. Pambili mo ng maraming masasarap at masasayang bagay tulad ng larong kotse, bagong damit at tsokolate din. Gusto kita, Yvonne. Kaya para sa iyo ito. Ang pamilya Smith ay nasa crisis ngayon. Kailangan talaga namin ng pera. Sige na lang. Salamat, Doofy. Sapat na, Charles! Huwag ka na magsalita! May ginawa kang kalokohan! Kung hindi, paano naging Imperial Green ng basura? Amoy mo! Anong panlilinlang ginawa mo? Quentin, may ebidensya ka ba? Ang bato na kinuha namin ay sa arena mo kinuha at pinutuos sa harap ng lahat. Paninin lang? Sabihin mo nga, anong paninin lang ang makaduha ng Imperial Green? Quentin, tutuhanin natin. Hindi mo matanggap ang pagkatalo. Tama. Kung manloko ka pero nakakuha ng Imperial Green, skill din yan. Tingnan si Mr. Lynch. Hindi niya kayang matalo. Nagwawala sa harap ng lahat. Ang tanga. Putang ina, mga duplicitos naman na laro to. May lakas pa silang mangutya. Walang way. Hindi ko matatanggap ang kahihiyan. Hindi! Hindi ako nagwawala! Sila dalawa, nagkakampi para sirain ako! Gusto nila akong pagtawanan! Quentin, kayong dalawang nag-aya sa amin. Na yung nanalo si Doofy, tapos na. Jerry, kuha ang bato. Umalis na tayo. Gusto niyo umalis? Pagbasa ka ng libro! Anong hinihintay niyo? Haranan sila! Dragon Jade Pendant?
Ang Dragon Jade Pendant. Mr. Stone, may problema ba? Quentin, gawin ang lahat. Hanapin ang may suot ng Dragon Jade Pendant na ito. Ang pendant na may bounty ng stones. Siya bang tanga na hinahabol ng stones? Parang hindi na kailangan na ako mismo ang humawak nito. Kailangan ko lang i-leak ang lokasyon ng tanga sa stones at ang Smiths kasama siyang babagsak. Bobong lalaki. Dahil lang nagbukas ng bato, akala mo litas ka na? Kayo Smiths ay naghuhukay ng sariling libingan. Umaasa kayo sa isang tanga para iligtas kayo? Galitin niyo ako, galitin niyo na rin ang Stones. Dahil sa battle ito, ang buong pamilya Smith ay babagsak. Ano? Ang tagapagtanggol ng pamilya Lynch ay ang pinakamayaman sa mundo, ang Stones? Ang paraan ng Stones. Ikaw na pasaway! Gusto bang idamay kami sa impyerno? Yvonne, mga Smith, hintayin niyo na lang ang paghihiganti ng Stones. Mr. Lynch, ang lahat na ito ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali! Papakiusapan ko siyang humingi ng tawad at manumpa na hindi na niya buguluhin ang pamilya Stone. Humalukip-kip! Maninaw na nanalo si Doofy. Bakit siya lumuhod? Rowan Smith, is this the Smith family's attitude? Fine. If that's how it's going to be, then I'll take this whole thing straight to the Stone family. That idiot, along with your entire Smith family, is going down. Yung suwel na yan, baka talagang sirain ang pamilya Smith. Mr. Lynch, lahat ito dahil sa amin. Pinakasalan namin ang babong manugang na to. Ipapangako ko, bibigyan ko kayo ng maayos na paliwanan. Yvonne, ako mismo dadalhin si Yvonne sa inyo. Yung tanga, ako na ang mag-aayos sa kanya. Ang hinihiling ko lang, Mr. Lynch, sana ipagbigay alam nyo sa mga Stones ang aming sitwasyon at tulungan ang pamilya Smith. Ilagay mo na si Yvonne sa kama ko, saka natin pag-usapan ang hinihingi niyo. Sa tanga na yan, gusto ko siyang patay. Kung hindi, ang buong pamilya Smith ay magwawakas. Magmaneho. Opo, sir. Mr. Stone, nahanap na namin yung may Dragon Jade Pendant. Sigurado ka? Yung puting jade na may magkadikit na dalawang dragon? Sigurado. Siya mismo ang nagsusuot. Nakita ko mismo. Pakinggan mo. Bago kami dumating, bantayan mo siya. Kung may mangyari sa kanya, alam mo ang mangyayari. Huwag kayong mag-alala. Asuradong walang makakaligtas. Charles? Oras mo na. Young Master, sa wakas, nahanap na kita. Master at Madam, parehong namatay dahil sa pagsusugal. Nawala ka noong bata ka pa. Matagal na kitang hinahanap. Salamat. Sa wakas, nakita. Sa loob ng maraming taon, ako ang napapatakbo ng Stone Group sa iyong ngalan. Sa iyong pagbabalik, ibibigay ko na sa iyo ang lahat. Nangako ako kay Master. Ano man ang gawin, ibabalik ko si Zack Stone, yang Master ng ligtas. Ilang araw na lang ay birthday party na ni Mr. Stone. Alam ng lahat, si Mr. Stone ang pinuno na ngayon ng pamilya Stone. Kaya ngayon, kailangan natin makuha ang minahan ng Smith. Magiging pinakamagandang regalo yon at maging aking tiket para makisama sa pamilya Stone. Matalino ka, Mr. Swift. Ngunit, ang mga Smith ay malapit na sa mga Lynch. Si Quentin ay may gusto kay Yvonne. Paano kung lihim niyang sinusuportahan sila? Sa paghahambing sa pamilya Stone, walang halaga si Quentin. Sa ngayon, ang prioridad ay agad makuha ang minahan ng Smiths. Henry, pumunta ka ngayon sa Smiths at ipaabot ang aming huling babala. Opo, Mr. Swift. Sabihin mo, kung ibibigay nila ang minahan, baka hayaan ko silang mabuhay. Mabait ka, Mr. Swift. Ngunit kung hindi nila alam ang tama kung ganoon, ilang araw na lang, darating din ang aking guro bisitahin ang Southville. Kung mangyari yun, titiyakin ko na mawawala ang pamilya Smith.
ibigay ang minahan sa loob ng 24 oras. Kung hindi, ang aking guro, tagapagmana ng Phantom, ay wawasak ang buong pamilya Smith. Rowan, si Tim talaga pinapunta ang kanyang guro na Phantom. Kitang-kita na gusto niya ilubog ang pamilya Smith. Sumupil ka! Isa lang ang paraan para makaligtas. Ilagay si Yvonne kay Mr. Lynch. Para matouch tayo sa Lynches, patayin si Tim at gamitin ng bibo mag-sorry sa Stones. Rowan, si Yvonne kasapi pa rin natin. Ipagbili siya ng ganyan. Hindi ba sobra na? Kung mawala ang minahan, sa tingin mo, ilang araw pa kaya tatayo ang Smiths? Isipin mo, mabuti. Tama ka, Rowan. Sumangayon ako. Hayaan si Yvonne mag-ambag para sa pamilya Smith. Yvonne, nandito ako para humingi ng tawad. Ako ay nag-aalala sa pamilya. Hindi ko dapat pinilit kang mag-divorce o magpakasal sa iba. Ang aking pagiliw makitid ang pananaw. Uncle Rowan, masaya ako nandito ka. Yvonne, buksan mo ang pinto. Gusto kong pumasok at humingi ng tawad ng harapan. Yvonne, ako ang nagkamali dati. Ngunit si Tim ay naghabol sa Smiths. Nagbigay siya ng ultimatum. Kaya ako narito ngayon para pag-usapan natin ito. Uminom ng tsa. Gawa ko, ito para sa'yo. Uminom na. Uncle Rowan, nilagyan mo ba na? Huwag mo kong sisihin. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng pamilya Smith. Yvonne! Nabito mo ba si Yvonne? Saan siya pumunta? Kinuha lang siya ni Mr. Rowan Smith. Putang ina. Kakaiba, bakit parang hindi na siya bibo? Yvonne! Putang ina. Missing din si Rowan. Maaring nasa panganib si Yvonne. Plano ba talaga ni Rowan? Ibigay si Yvonne kay Quentin para sa pamilya? Quentin, ano ang ginawa mo sa akin? Miss Smith, gising ka na. Kumusta ka? Tingnan mo, pinagandaan ko ang kwartong ito. Para lang sa'yo. Masaya ka ba? Quentin, hayop ka? Hayop? Miss Smith. Hindi naman patas yan, di ba? Siya mismo ang iyong uncle ang nagdala sa'yo dito. Uncle Rowan? Quentin, huwag kang humawak sa akin. Kung hindi... Ako... At kung hindi, sino ngayon ang mag-aalala sa'yo maliban sa tanga mong asawa? Sayang lang. Ang tanga mong asawa, wala na rin gaanong oras. Anong ginawa mo sa kanya? Kung hahawakan mo siya... Seryoso? Di mo man protektahan sarili. Pilit pang protektahan ng tanga. Ang tapat mo talaga. Gusto kong makita kung hanggang saan yan. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung paano maging babae ko. Quentin, bitawan mo ako. Hayop ka. Huwag kang humawak. Kahit mamatay ako, babalik ako para sa iyo. Maging akin muna, saka mo subukan. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya! Bitawan mo siya! Doofy! Charles, buhat pa rin. May lakas ka pang dumating. May tao ba? Halika! Masamang tao! Bitawan mo si Yvonne! Bobong, gusto mo manood lang dyan habang kinukuha ko asawa mo? Sabi ko, bitawan mo siya! Bitawan siya? Bobo, di mo ba naiintindihan? Ang pamilya Lynch lang ang makakatulong sa Smiths ngayon. Walang kami. Durugin ni Tim ang pamilya mo bukas. Sino ka ba para magutos sa akin? Patayin niyo siya! Palayas niyo siya! Bugbugin niyo siya! Sumama ka sa akin? Sabi ko, bitawan mo siya!
Doofy! Ikaw? Hindi ka bobo? Hindi ka bobo? Sinabi ko, Bitawan mo siya! Doofy, hindi ka ba bobo? Wait, okay ka na ngayon? Pasensya na, Yvonne. Matagal ko nang itinatago ito. Doofy, hindi ka na bobo. Ang galing! Magaling ka, Yvonne. Kayo dalawa ang nagtulungan, no? Pinagaluhan niyo ako! Sa tingin niyo, katawa-tawa ako! Charles, hindi dahil hindi ka na bobo, ay ibig sabihin, pwede kang maging bayani. Araw na ito, ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag milabad mo ako. Anong hinihintay nyo? Patayin siya! Gusto kong panuorin niya habang nilalaro ko ang asawa niya. Sa harap mismo niya. Ubaran ko si Yvonne! Bitawan mo ako! Quentin! Hindi ako nagbabala ng 2 beses. Ulitin mo lang hawakan si Yvonne, hindi lang braso mang puputulin, kundi leeg mo! Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Walang pakialam kung sino ako. Ang mahalaga, ang ginagawa mo lang ay pagsasamantala ng kapangyarihan, maliban sa pagplano at paggamit ng mga maduming paraan tulad ng pagtuturay. Ano pa ba ang magagawa mo? Charles, sino ka ba sa tingin mo? Akala mo pwede mo akong sermonan? Kahit na magawa mong ilabas siya dito ngayon. Ano naman? Yvonne, buksan mo ang iyong mga mata. Ang pamilya Smith mo ngayon ay nasa gulo na. Patutubusin ni Tim ang buong pamilya mo bukas. Ano pa ang pagpipilian mo, kundi ang sumandal sa pamilya Lynch? Tsaka, ang iyong mabait na uncle ang naghatid sa iyo dito, gustong-gusto niya sa Milya Lynch. Kawawa ka. Ako, si Yvonne Smith. Hinding-hindi mapapatalo sa isang basura tulad mo. Yvonne, tayo na. Bigi ba kayo lahat? Patayin na siya! Walang pigil! All in! Patayin ng walang kwentang yon! Walang makakalabas ng buhay ngayon! Yvonne, di mo nga maprotektahan ang sarili mo. Akala mo kayang iligtas siya. Gagawin kong makita ng talunan sa mismong mga mata niya habang kinukuha ko ang kanyang babae. Bitiwan si Yvonne! Umalis kayo! Tigil! Sabi ko, tigil! Kung may hahawak sa kanya, nilalabanan niyo ang buong pamilya Stone! Sabi ko, tigil na! Ano? Pamilya Stone? Impossible. Young Master, sa wakas, nakita. Quentin, nagawa mong suntukin si Young Master Stone? Uhaw ka sa kamatayan! Pamilya Stone? Young Master? Paano ako maging Young Master Stone? Halos naniwala ako sa iyo. Impossible na siya ang tagapagmana ng pinakamayamang Stone Group. Matandang tarantado. Patuloy ka pa rin nagpapanggap. Isa kang artista na kinuha niya. Magaling, Quentin! Sabi ko, hanapin mo ang may Dragon Jade Pendant. Ganyan lang ang trabaho mo. Mr. Stone, anong problema? Quentin, gawin ang lahat para hanapin ang may suot ng Dragon Jade Pendant. Impossible. Walang ganun. Si Mr. Stone ay naghahanap ng taong gusto nilang pagkikantihan. Paano maging si Young Master Stone? Isa kang patay na luma! Hindi ka si Mr. Stone! At hindi siya ang tagapagmana ng pamilya Stone! Sinabi ng totoong Mr. Stone, hanapin ang may Dragon Jade Pendant at tapusin siya! Dragon Jade Pendant? Doofy, hindi. Ang apelido ni Charles ay Gil. Hindi siya Young Master Stone. May maling pagkakaintindi lang ito. Patuloy pa rin kayong nagdadrama, no? Akala nyo hindi ko kayo papatayin? Hutangina. Kung maglaban talaga, baka hindi ko sila mapigilan. Kailangan kong pigilan hanggang dumating ang mga tauhan ko. May lamang lang kayo dahil marami kayo. Patayin ko kayong lahat na yun. Walang makakatulong sa inyo. Ngunit, pagtingin ko sa inyo na nagdadrama, patayin kayo ngayon ay masyadong boring. Kayong dalawa, bigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kayong dalawa, magpusta ulit sa akin. Kung hindi, walang makakalabas ng buhay. Noong una, ang mga magulang ni Young Master ay niloko sa isang sugal at namatay. Doofy, huwag mong tanggapin. Nabigo akong protektahan si Yvonne. Nagsinungaling ako sa kanya, dinulot ko sa kanya ang panganib. Dapat lamang na ako ang tapusin ang kalokohan na ito. Labanan ng sugal gamit ang sugal.
Sa pagkakataong ito, protektahan kita gamit ang aking tunay na pagkatao. Ginong Duffy, huwag niyo pong pakialaman ito. Ako ang may gawa nito. At kaya mong ayusin ito. Sige, tanggapin ko ang pusta mo. Ang talo. Putulin ang dalawang kamay. Ang estudyante ay talagang lumampas sa guro. Alam mo ba kung bakit ko itinuro ang Phantom's Gambit? Ang taya ay laging talo. Ang tanging paraan manalo ay huwag maglaro. Namatay ang aking magulang dahil sa sugal. Itinuro mo sa akin na talunin ang sugal gamit ang sugal. Ngayon, kilala ako bilang Mirage para tuluyang tanggalin ang sugal. Natatakot ka? Kung luhod ka ngayon at humingi ng awa, pagkatapos ipaubaya si Yvonne, pwede kong isipin silaan lang ang isang kamay mo. Quentin, alam mo ba kung ilang tao ang nawalan ng pamilya at lahat ng binamahal dahil sa isang taya? Ilang ang naiwan na walang iba kundi bangkay? Isoli mo ang sermon mo. Sa mesa ng sugal, ang manalo ay kumuha ng lahat. Ang tado ay nararapat ang kapalaran. Yan ang batas. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ikaw ba ay papasok? Sige, tatanggapin ko ang taya mo. Gamit ang dalawang kamay na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang tunay na sugalero ay laging matatapos ng kanyang kasakiman. 3 laro. Best of 3. Unang laro, triple bluff. Malaking card ang manalo. Buti na lang handa ako. High-tech vision lenses. Kitang-kita ang likod ng card. Bobong. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka mamamatay. 100,000. Ko. Bubong tao, hindi mo man lang tinignan ang iyong mga card, pero nagsaposta ka pa. Parang ayaw mo nang mabuhay. Bubong tao, panalo na ako dito. Taas, kalahating milyon. Ko. Kalahating milyon. May kakaiba sa salamin ni Quentin. Kung ganoon, ayos lang. Pabayaan kitang manalo. Charles. Panalo na ako dito. All in. Basura pa rin ang basura. Palaging misteryoso ka. Akala ko may trick ka. Palibasa random lang ang cards. Charles, talunan ka. Sumali lang si Duffy dahil sa akin. At natalo kami sa unang round. Nagpahiya ako sa kanya. Maglaro ulit tayo. Ikalawang round, Texas Hold'em Poker. Ang mataas na card ang mananalo. Pwede kang mag-fold, check, call, o mag-bet anytime. Idiot. Patay ka na. Hanggal, akin ang tagumpay. Race, 500,000. Call. Putang ina. Tigilan mo ang pag-arte. May papalusot ka na naman. Binabalaan kita. Tigilan mo ang kalokohan. Huwag mong sayangin ang panahon dito. Sige, tingnan natin kung gaano pa katagal ka makakapaglaban. All in. All in ako. Charles, gusto kong makita kung paano mo talunin ang malakas kong hand. Umupo ka lang at hintayin mong maputol ang kamay mo. Ganito ang mangyayari sa'yo dahil nilabag mo ako.
Kung makakuha ako ng 2 AKs na parehong suit, panalo na ako. Goofy, tigil na. Amumin mo na natalo ka. Maghanap tayo ng ibang paraan. Totoo ito. Talagang nawala sa sarili. May lakas ng pang tawagan. Desperado na para mabuhay. Sinasabayan mo lang si Miss Yvonne. Sayang, mawawala na ang iyong mga kamay. Call. May royal flush ako. Ano bang makakatalo dito? Putulin na ang kanyang kamay. Idiot, matagal ka nang nagpapahaba. Hindi mo pa rin nilalabas ang iyong mga cards. Anong trick ang ginagawa mo ngayon? Anong meron ka na makakatalo sa aking royal flush? Ngayon, tuloy na kanyang mga kamay. Huwag na ninyong sayangin ang oras ko. Relax. Hindi pa ako nagpapakita ng aking mga card. Sa pangit mong hand, kahit anong i-flip mo, walang makakatalo sa aking royal flush. Bobong lalaki, siguradong mawawala ang iyong mga kamay. Imposible! Joker card? Sa Texas Hold'em ko, Joker card ang ginamit mo. Charles, isa kang talino. Wala kang kwenta, kundi isang payaso. Yvonne, nakita mo ba? Ang lalaking ipinaglaban mo ay isang katawa-tawa. Ang lalaki mo, talunan siya, at ang kaniyang mga kamay, tatanggarin ko. Natatalo ka ngayon. Walang makakalabas sa silid na ito. Ginong Lynch, bakit ka pa nag-aapsaya ng oras sa talunan? Ako na po ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Magpapadusot ka kay Ginoong Lynch? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na batas. Tigil! Sino may lakas? Quentin, may tapang ka. Utusan mo ang iyong mga tauhan na yon. Sino ka ba para utusan ako? Akala mo stones ka? Anong hinihintay nyo? Tanggalin ang kanyang mga kamay. Panindigan ng taya. Sirain ang kanyang mga kamay. Subukan ninyo siyang hawakan. Quentin, kahit mawala ang lahat, papatayin natin ang mga Lynch. Yo, Master, umulog ka! Huwag mong hawakan siya! Ikaw ang tunay na payaso. Patuloy ka pa rin nagsasalita kahit malapit ka ng mamatay? Gawin na. Huvag! Tigil! Quentin Lynch, ikaw ay arestado. Charles, hayop ka. Nagpapalusot ka sa likod ko. Quentin Lynch, inaresto ka namin ayon sa batas. Marami kang kaso. Meron kaming matibay na ebidensya. Enforcement unit po ba ito? May ire-report po ako. Alam ba ninyo kung sino ako? Ako, ang panganay na anak ng pamilya Lynch. Ang tatay ko ay si Xavier Lynch. Touch me! Alam mo ba ang mangyayari? Everyone, down! Don't move! Simula ng paghahanap. Walang kalabisan. Yes, sir. Nilalabag mo ang batas, nagpapatakbo ng sugal. Matibay ang ebidensya. May sasabihin ka pa ba? Charles, nilaglag mo ako. Laging talo ka sa sugal. Gusto mong sisihin? Sisihin mo ang sarili mong kasakiman. Charles! Nilaglag mo ako mula simula! Akala mo ikaw ang may hawak? Tingnan mo ang card na yan. Ang sugalero ay laging naging joker. Ang bawat taya ay walang iba, kundi isang maling dula na ikaw ang bida. Ang hindi sumugal ang tunay na panalo. Charles! Umalis! Kahit mamatay ako, hindi kita mapakawalan! Doofy, ano bang nangyayari? Ikaw, kailan bumalik ang iyong memorya? Pinatpanggap mo lang lahat? Pasensya na. Nagsinungaling ako. Nang maaksidente ako sa baba ng bundok, talaga nawala ang aking memorya. Ngunit nang dumating si Henry, ako ay nasugatan at maraming bagay ang bumalik sa isip ko. Kaya, mula noon, nagsinungaling ka sa amin. Nakita mong nag-aalala kami at tinawag kang tanga ni Jerry habang ako ay nagpakatao para sa'yo. Hindi ganun. Hayaan mong ipaliwanag. Itinago ko ang aking pagkatao dahil ang pagiging tagapagmana ng Phantom ay magdadala lang ng problema. Hindi ko gustong idamay kayo o ang pamilya Smith. Hindi ko gustong idamay kayo.
Sa 3 taon na ito, binigyan niyo ako ng tahanan. Pinaramdam niyo ulit ang init. Takot ako na kapag hindi na ako si Doofy, ang init na yon ay mawawala na lang. Young Master, matagal na. Kitang hinahanap. Ikaw ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Stone. Paki, sumama ka sa akin. Kung nalaman ito ni Master at Madam, mapapahinga na sila. Ginoong Ju, sa isang jade pendant lang, ay sigurado ka na ako ang hinahanap mo? Walang pagkakamali. Ang Dragon Jade pendant na ito ay isang uri lamang sa mundo. Sige, sumama ako sa iyo. Yvonne, pupunta ako sa Stones para ayusin ang ilang bagay. Umuwi ka muna sa Smiths. Kapag kapos na, agad akong pupunta sa iyo. Sige, hihintayin kita. Yvonne, ang tapang mong bumalik. Tingnan mo ang gulo mong ginawa. Nagalit mo si Mr. Lynch at sinira mo ang relasyon. Tama! Yvonne, pinaghirapan niya Uncle Rowan para may magandang kinabukasan ka, para may kabit ka sa pamilya Lynch. Ikaw, dinala mo ang pupo na yan at nag-away ka. Ngayon, wala na tayong tagataguyod. Patay na ang pamilya Smith. Uncle Rowan, itulak mo na lang yan. Ang tinatawag kong tulong ay lagyan ng droga ang tsaho, pagpapatulog sa akin, at itapon sa kama ni Quentin. Ikaw, walang kwenta. Ginawa ko lahat yan para sa ikabubuti mo at ng Smiths. Dapat ka magpasalamat na gusto ka ni Mr. Lynch. Kung konektado sa Lynches, may kinabukasan na tayo. Gusto ni Tim ang minahan, ang Lynches, pwede tayong tulungan. Walang sila. Paano natin labanan si Tim? Asahan mo ang bubo mong asawa? Tama, pinag-iisipan ni Uncle Rowan ang kinabukasan ng buong pamilya. Ngayon, ang pamilya Lynch ay tapos na. Sisiguradong hahabulin ng Stones ang pamilya Smith. Ikaw ang may kasalanan dahil ipinagtanggol mo ang bubo na yan. Walang tagataguyod na tayo ngayon. Tapos na tayo. Uncle Rowan, ano po sabihin ko ang tinatawag na babo? Talagang ang nawawalang young master ng Stones? Young Master, sa wakas bumalik ka na. Pinangasiwaan ko ang Stone Group sa iyong ngalan nito matawan. Ngayong bumalik ka na, ang Stones ay sa wakas ay mapapangasiwaan mo na muli. Mr. Stone, salamat sa lahat. Young Master, ako ang namamahala sa pamilya Stone nitong mga taon. 3 days from now is my birthday celebration. On that day, I'll officially announce your identity para malaman ng lahat na ikaw ang nawawalang young master ng pamilya Stone. Mr. Stone, mag-aaral muna ako tungkol sa kumpanya at tungkol sa pagpapakilala ng aking pagkakakilanlan. Yeah, okay. Sa ganung paraan, hindi na aabuso ng pamilya Smith si Yvonne. Noted, manatili sa bahay at magpahinga nitong mga araw sa sandali maipahayag ang iyong pagkakakilanlan sa banggit. Sa banggit, walang magdaring, nagambalain ka o ang iyong asawa. Siya ang nawawalang tagapagmana ng pamilya Stone. Sinasabi mo ba ang tanga mong asawa ang nawawalang young master ng Stones? Kalokohan! Yvonne, since when ka nagsimulang magsinungaling sa harapan namin? Yung tanga? Paano siya tagapagmana ng pamilya Stone? Tingnan mo siya! Kahit totoo man, nakakatawa lang! Paano kung ayusin natin ang usapan sa pamilya Stone at maging malapit sa kanila? Baka may pag-asa pa para sa atin. 3 days from now is the Stone family's centennial banquet. Yvonne, ito ay pagkakataon ng buhay. Dapat kang pumunta. Tama, pupunta tayo bilang pamilya. Sa bangket, kailangan mong humanap ng paraan para mapalapit ang sekretarya ng Stones. Then, papromise mo silang mag-invest sa atin. Sa ganung paraan, hindi magdaring. Si Tim nagambalay. Ang negosyo ng Stones? Kung makakapit tayo sa mayamang Stones, sino ba si Tim? Anong pakialam kung bumagsak ang pamilya Lynch? Oras na natin na umangat. Uncle Rowan, ang ginagawa mo lang ay humahabol ng koneksyon. Bumagsak ang Lynch, ayaw mong hintayin at ipamigay ako sa Stones. Am I just some item for sale to the highest bidder? Just a tool for you to cozy up to the rich and powerful? Para lang sa ikabubuti mo. Babae ka lang. Mahalaga ba kung sino ang asawa mo? Gusto lang namin na mabigyan ka ng mas magandang buhay. Mas magandang buhay? Magtrabaho kayo para sa kinabukasan ng pamilya Smith. Sa aking landas, ako ang maglalakad
Ang Smiths? Bakit sila narito? Bakit hindi dumating si Yvonne? Wait, hindi ba yan ang buwan na manugang ng Smiths? Ang pamilya Stone ba? Ay bumaba na sa ganitong level? Patuloy ka pa rin makapasok dito? Sino yan? May lakas ng loob siyang gambulin si Mr. Swift? Hala, may magandang palabas tayo. Alam ng lahat na malapit si Mr. Swift sa Stones at itong lalaki ay lumaban sa kanya. Patay siya. Relax, Mr. Swift. Umalis ka na! Hindi para sa'yo ang lugar na ito. Walang kwenta kang umaasa lang sa babae. Basura! Huwag mong dumingin ang bahay ng Stones! Hindi siya bibo. At lalong hindi basura. Siya ang asawa ko. Miss Smith, ikaw talaga ay tapat hanggang dulo, no? What a shame. Your whole family is going down soon if we don't sign the mining rights deal. Then don't blame me for making a scene today. Team, hindi mo kaya matalo. Balak mong gamitin ang dahas. Ikaw. Mr. Swift, relax. Huwag mong pansinin ang sinabi ng buo na to. Ang sinasabi niya ay hindi kinakatawan ng Spitz. Basura lang siya. Isang po. Wala akong pakialam kung basura siya. Ang gusto ko ay ang minahan nyo. Pirmahan mo na. Kung hindi, walang Smiths makakalabas dito. Tim! Guro! Siya si Mirage, tagapagmana ng Phantom. Ang aking guro, Ginoong Fantasy. Tama. Ako ang tagapagmana ng Phantom. Sinasabi mong ikaw ang tagapagmana ng Phantom. Kung ganun, sino ako? Isa lang ang tagapagmana ng Phantom, si Mirage. Itinuro sa akin ng guro ang pamana ng gambit ng Phantom. Bakit hindi ko narinig na may iba pang alagad ang guro ko? Anong tagapagmana? Anong Mirage? Umayos ka, ha? Ayan mo sabihin ko, sa mundo na ito, ako, si Mr. Fantasy, ang tanging tagapagmana. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Buksan ang iyong mga mata at tingnan ang tunay na galing ng Phantom. Isang beses lang ito mangyayari. Sa tulong ni Master, siguradong matatalo ang buo na yon. Ang minahan ng Smiths ay siguradong akin. Sa tamang panahon, ibibigay ko ang minahan ng Smiths sa Stones bilang regalo. Yvonne, ang minahan ng Smiths, hindi ako aalis hanggat hindi ko ito nakuha. Kung gusto mong labanan ang karapatan sa minahan, hayaan mo ang asawa mong talunan, tanggapin ang taya. Kung manalo kayo, uurong ako sa minahan. Ngunit kung kayo ay matalo, lagdaan niyo ang kontrata dito, ngayon mismo. Ang plano ay lapitan muna ang pamilya Stone para hindi na tayo mag-alala na gawin ng Swifts ang minahan. Ngunit na yon, walang choice, kundi magpalipas ng oras at hintayin si Mr. Stone. Mr. Swift, ang buo na yon ay walang kinalaman sa pamilya Smith. Ang minahan ng Smiths ay hindi niya dapat ipusta. Sa tingin mo may karapatan kang sumigaw sa akin? Kung ipusta man o hindi, ako ang masusunod. Yvonne, sasali ka ba? Sumali ako? Kung sinabi ni Doofy, gagawin ko. Yvonne, seryoso ka? Nalunod ka na rin ba? Ipapahamak mo ang pamilya Smith? Sinatanggap namin. Ano ang laro? Labanan mo ang aking guro sa blackjack. May lakas ka ba ng loob? blackjack na lang. Maglaro tayo. ₱100,000. Call. ₱100,000. Kung kukuha ko ng isa pang card at tumampas ng 5, madaling mabas ako. Idiot! Bakit ka ba pinapahaba pang laro? Rez, 500,000. Asan ko pa ng 500,000? Tagapagmana ng Phantom? Sa akin, ikaw ay isang poser lang.
Kung kukuha ko ng isa pang card, makakakuha ko ng blackjack. Idiot! Kahit hindi ka kumuha ng card, tatalo ka pa rin. Tapos na. Patay na tayo. Ang minahan ng Smiths, mawawala na. Hindi pa nga ako nagpapakita ng cards ko. Paano niyo alam na natalo ako? Blackjack. Walang ganun! Nangungurakot ka! Walang kwentang bubo! Imposibleng manalo tagapagbana ng Phantom! Tim, amumin mo na ang pagkatalo. Maraming tao ngayon dito. Itatago mo pa rin? Nangungurakot ang batang ito! May tinatago siyang baraha! Sino man! Isipin siya! Isipin siya ngayon! May baraha siya! Yvonne, itakwil mo na ang kubo na yan. Kung may makita silang baraha, ang bubo na yan mapapatunayan na namungurakot. Ang pabrika ng Smith Group, walang laban. Ang paggamit ng fake cards ay kahihiyan sa Phantom. Gusto mo bang ilantad ko ang secret deck ng iyong guro? Putang ina! Ang lakas mong siraan ng aking guro! Bubugin niyo siya! Pati yan mga Smiths! Yvonne! Kukunin ko ang minahan ng pamilya Smith kahit anong mangyari. Ang talunan na to ang nagwasak ng aking plano. Patayin kita! Tigil! Sino may lakas na hawakan si Young Master Stone? Sino may lakas na loob na hawakan si Young Master Stone? Ginong Stone, siya lang naman biyena ng Smiths. Impossible na siya ang Young Master nyo. Tahimik! Isa, itong pamanang ng Stones, ang pamanang Double Dragon Pendant. 30 taon na ang nakalipas. Master at Madam Stone namatay sa isang dayain na pusta. Hawak ang kanilang anak na may suot na pendant na ito. Ngunit na yon, nagwagi na ang hustisya. Yang Master ay itinapon sa mundo. Dinanas lahat ng hirap, ngunit nanatiling tapat sa kaluluwa ng Phantom. Seryoso? Ikaw ang nawawalang tagapagmana ng pamilya Stone. Ang talunan na ito ay si Young Master Stone. Ang linya ng Phantom, ginagamit ang sugal upang talunin ang sugal. Pinutol ng aking guro ang kanyang kanang braso at nagtago sa bundok para alisin ang kasakiman at galit. Dayain mo ang sugal at pati pinapatay para sa pera. Ikaw ay hindi tagapagmana ng Phantom. Nagkamali ako. Hindi dapat ako nagpanggap na tagapagmana. Ang paa ko. Mula ngayon, anuman sugalan ay putulan ng pondo ng Pamilya Stone. Kung magpapatuloy kayo sa sugal, ay nilalabanan niyo ako, si Charles Kim at ang buong Pamilya Stone. Huwag gumalaw! Humiga! Huwag gumalaw! Huwag gumalaw! Huwag gumalaw! Lahat kayo! Humiga! Charles, matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, napanatili mo pa ba ang pangako mong ginawa dati? Guro, hindi ko nakalimutan ang ipinagkatiwala mo sa akin. Umalis ako para harapin ang mundo ng pagsusugal. At hindi kita binigo. Sinalungat ko ang sugal gamit ang sugal. At ngayon, ang sugal ay hindi na naghahari sa mundo.